What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So ngayong araw na ito, nandito tayo sa Bitpinas at meron tayong mainit na balita tungkol dito sa kanilang pinost na prominent Filipino crypto influencers warns of social engineering cyber attacks. So kahit pala mga nagbigay ng babala itong mga crypto influencers na ito tungkol dun sa mga nangyari sa kanila na experience nila ng mga cyber attack. Pag-uusapan natin dito kung ano yung mga pwedeng maging epekto nito sa atin at ano yung mga dapat nating bantayan talaga sa safety protocol pagdating dito sa ating mga assets sa crypto. So, syempre, bukod dun, syempre, yung mga crypto influencers is tina-target, mas educated sila pagdating sa mga bagay-bagay na kagaya nito about safety, no? So, lalong-lalo na tayong mga newbie at mga beginners o yung mga talagang nag-iipon lang dito sa crypto, no? So, kailangan is maging aware tayo pagdating doon sa mga bagay-bagay na to, no? Kasi kung isipin nyo, ligtas ka sa scam dahil marunong ka na sa crypto eh, 'di ba? O dahil marunong kang umiwas sa mga phishing links. Pero dapat mapakinggan nyo rin itong kwento na ito, malaman din ninyo itong mga nangyayari sa kanila. So, sabi dito, no, recently reported separated attempts by cybercriminals to compromise their device using sophisticated social engineering tactics. The warnings issued by Web3 content creator iStream Jimenez and financial educator Coach Miranda Minor. Naku, tagapakinig pa naman ako ni Coach Miranda Minor, no? Or Arlon Abelo in real life. Detail the growing trend of attacks using legitimate platforms like LinkedIn, Calendly, and Google Meet to deceive victims. So, dito yung kanilang mga kanilang mga conversation. So, para may pinasa na link na kung saan i-download nila and then doon na mako-compromise na yung kanilang computer, yung kanilang mga accounts, no? Tapos sabi dito, in a social media post, Jimenez reported about a multi-day operation where attackers impersonated podcast organizer, no? The attacks contracted the influencer to invite him as a guest on a podcast. The perpetrator scheduled the session through Calendly, sent to Google Meet invitation, and emailed a professional podcast script alongside the request for the influencer's biography. A technical representative joined the scheduled video call via webcam, conducting a normal introductory conversation about the script and upcoming interview questions. After establishing rapport, the representative directed Jimenez to install a malicious file presented under the guise of StreamYard recording link, no? So, ang mangyayari dito, kakausapin ka, sasabihin sa'yo na, uy, pwede ka mag-podcast, so invite ka sa podcast namin. Then may sasend sa'yo yung link na kailangan mo i-download kasi kailangan yun para sa gagawa ng podcast, and then eventually magkakaroon ng malware yung iyong computer, and then doon na mako-compromise ang iyong mga wallet, no? Kasi ngayon, hindi na lang talaga simpleng fake website ang kalaban. Tinatarget na talaga ngayon is yung tiwala mo. Siyempre, kung ikaw ba naman ma-invite sa mga podcast, lalo na ako, na nagsisimula pa lang dito, is talaga napakalaking opportunity naman para sa akin. Pero, yun nga, kung makailan, yung mga Filipino crypto influencer nito is talaga nagbahagi na sila na halos pareho nilang karanasan. May mga mag-i-invite sa kanila na para maging guest sa isang podcast, mukhang professional yung email, may mga calendar booking, may Google Meet, may talagang totoong video call at talaga maayos kausap yung mga tao. Kung ikaw yung nasa sitwasyon talaga nun, talagang isipin mo talaga na legit yun, no? Pero siyempre doon pa lang talaga nagkakaroon ng problema. Pwede kang matrap, no? Sa dulo ng proseso, yun nga, papadownload ka ng software, sasabihan ka na kailangan para sa recording interview. Siyempre pag ginawa mo yun, pwede malware na in-install mo. Pag nakapasok ka sa malware yung computer mo, hindi lang crypto wallet ang pwedeng mawala. Pwede rin talaga makuha yung mga email, password, social media account, at iba pang mga sensitive talaga na impormasyon. May isa pang kaso talaga na kung saan nagpapakilalang recruiter sa LinkedIn, no? Na humingi talaga ng resume o pinasagot sa mga biktima sa isang assessment website na ginaya sa isang legitimate talaga na platform, no? Ayan, ito yun, yung fake recruitment scheme sa LinkedIn, no? Tapos, una, siyempre papaniwalain ka nila. Tapos, ito yung tinatawag na parang social engineering na, no? Yung social engineering kasi, hindi talaga pag-hack ng computer, hinahack talaga nila yung isip ng tao. Kapag nakuha na nila yung tiwala mo, ikaw na mismo talaga yung magsasabi sa kanila.
Ito yung dahilan kung bakit talaga napakadelikado ng ganitong mga klaseng scam, no? Nung unang panahon talaga ng crypto, madali mo talaga makikita yung scam, mali yung grammar, fake yung website, halatang halata yung email na talagang sketchy, no? Pero ngayon, professional na itsura, no? May logo, may website, tapos may mga video call, may mga LinkedIn profile pa, pati AI talaga ginagamit na para maging mas natural talaga yung usapan. Ibig sabihin, parang habang gumaganda yung technology natin, mas gumagaling din yung mga scammer. Kaya kung beginner ka pa lang talaga dito sa crypto, huwag mong iisipin na sapat na yung pagiging marunong talaga sa blockchain. Kailangan marunong ka rin talaga magduda. Tandaan mo to, hindi porket verified yung account mo, ligtas ka na. Hindi porket may video call, totoo na. Hindi porket may website, is legitimate na. Dito kasi sa crypto, walang shortcut sa pagbe-verify. Kapag may nagpapadownload ng mga software, kailangan magtanong muna tayo kung para saan, no? Kapag may pinamamadali sa'yo, kailangan mo muna mag-isip, huminto ka muna. Kapag may mga alok na parang napakaganda ng opportunity, isipin mo muna kung bakit ikaw yung napili, no? Mas mabuti nang mawalan ng isang opportunity kaysa mawalan ng buong portfolio, no? Ito yung isa sa mga pinakamalaking pagkakamali talaga ng madalas nangyayari sa mga tao. Paniniwalang na sila ay masyado ng maliit para targetin talaga ng mga scammers, no? Hindi totoo yun, no? Sa totoo lang, no? Mas gusto pa nga ng scammers yung mga beginners, eh. Kasi, konti lang talaga yung mga na-experience sila dito sa market. No? Madali pa silang ma-hype, madali pa silang ma-encourage talaga, lalo kumikitaan, no? Tandaan mo rin na sa crypto talaga, karamihan ng transaction is irreversible. Pag nailipat na yung crypto mo sa wallet ng scammer, wala nang bawi yun, napakahirap ng bawiin. Kaya yung pinakamagandang depensa talaga ay prevention. Dapat gumamit kayo ng two-factor authenticator, huwag isave ang seed phrase online. Kung malaki yung hawak mong crypto, pag-isipan yung paggamit ng hardware wallet. At yun nga, yung isa sa mga nag-comment sa atin is sinasuggest niya na magkaroon ako ng hardware wallet dun sa aking mga XRP. So, kudos sa'yo, boss. Salamat dun sa iyong ano na yun. Pero syempre, gusto ko muna baka kasi mangyayari, mas malaki pa yung laman nung mas mahal pa yung nagastos ko sa hard wallet kaysa sa ano. Pero papunta ako dun, gusto ko rin siya matry at para syempre, ma-experience natin kung papaano, no? Tapos kung maaari lang, wag mong gagamitin yung talagang pangunahing device mo sa kung ano-anong downloads o mga random na software. Gusto ko magbahagi ng mga konting mga konting haka-haka ko lang naman. Ito naman is para lang naman sa akin. Hindi naman ito, hindi pa ito napapatunayan, wala naman tayong ebidensya na magpapatunay dito. Pero kung iisipin kasi natin, paano kung yung mga influencer ay hindi talaga ang pangunahing target? Diba? Paano kung ginagamit lang sila para subukan talaga kung gaano ka-effective yung mga AI-powered social engineering? Diba? Kasi kapag naging matagumpay yung technique nila sa mga tao na yun, maaaring gamitin ito laban doon sa mas malalaking target. Katulad ng mga crypto exchanges, venture capital firms, developers, mga crypto whales, no? Siyempre, ano lang naman yun, para sa akin, isa-haka-haka lang naman yun. Pero yung isang bagay lang naman yung sigurado ko, no? Habang mas nagiging matalino talaga yung AI, mas nagiging matalino din yung mga scammer. At ang pinakamalaking laban natin ay hindi talaga laban sa malware. Laban ito sa pagiging kampante. Kaya dapat pag sa susunod na makatanggap ka ng mga invitation, mga podcast, collaboration, request, recruitment offer, o kung ano pang mga napakagandang opportunity, huwag tayo agad maniniwala. Kailangan na muna natin mag-verify, magtanong, at kung may kahit konting duda, no, lumayo ka muna. Kasi dito kasi sa crypto, hindi talaga yung hindi talaga yung pinakamatalino yung laging nananalo. Kadalasan yung talagang pagiging ligtas. Yun talaga yung may pinakamabang pasensya, pinakamataas na antas ng pag-iingat. Kung may yun talaga yung mas excel, no. Kailangan talaga is part talaga ng ating crypto journey is yung safety. No? So, hopefully sana wala naman sa atin dito sa ating mga viewers, no, na maging biktima nitong mga phishing na to. Lagi tayong mag-iingat, lagi nating isipin muna yung ating mga naging actions, lalo na kung ginagamit natin pagka-bobodega, nag-iipon tayo, no? So, napakahirap naman na yung pinaghirapan natin ay mapupunta lang sa wala. So, kailangan talaga is doble ingat.
no? Ako personally, meron ako sa ibang cellphone na ginagamit for crypto at yung ibang cellphone ko naman is for research naman, lalo na nagko-content ako. So, hindi ko nilalagay sa isang, hindi ako, siyempre, pag nagre-research ka, click ka lang, click mo kung ano-anong link, no? Maaring malware or kung ano man, text messages, kasi kahit ngayon aking sariling SIM card na, nasa ibang phone din, no? So, naka-distribute yung aking mga, para hindi pag nawala yung isang cellphone or nasira, may backup ako dun sa ibang phone. At hindi basta-basta ako mako-compromise once na, kasi mahirap pag nasa isang cellphone lang lahat. Doon ka na rin magre-research, doon ka rin no? So, mas maganda na yung ganun, agapan natin at maging mapanuri tayo pagdating to sa mga bagay-bagay na yun, no? So, kung may natutunan ka sa video, no, i-share mo ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Dahil siyempre sa panahon ngayon, ang pinakamalagang investment ay hindi lang talaga Bitcoin o kung ano mang investment. Kundi yung dapat yung may kaalaman ka kung paano talaga mapoprotektahan yung sarili mo laban sa mga scams, no? Kaya yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at siyempre magkita-kita tayo sa susunod na video. At siyempre magkita-kita rin tayo sa arena. Game on!